Ang sabi ng isang senador, hindi ko na babanggitin para hindi na kayo mag-away-away. Kung mapapatunayang nating peke ang notaryo, mawawalan ito ng bisa at bababa ang kredibilidad ng testigo. Sinabi niya. Ano yung senador? Abogado po ito. Senador na abogado. Sige po. So, paano po yun, Sen? Baka siyang bumaba ang kalidad. Ang sabi ng isang senador, hindi ko na babanggitin para hindi na kayo mag-away-away. Kung mapapatunayang nating peke ang notaryo, mawawalan ito ng bisa at bababa ang kredibilidad ng testigo. Sinabi ng isang senador. Sinabi niya. Ano yung senador? Abogado po ito. Senador na abogado. Sige po. So, paano po yun, Sen? Baka siyang bumaba ang kalidad. Kasi, hindi ba niya alam, nandun kami, ewan ko kung nandun siya, no? Pero sinasabi ko, sumumpa yung witness. Okay. Si Gutesa. So ano man yung pagkukulang, halimbawa, aminin na natin kunwari lang, granting na talagang hindi yung pumirma, granting na nakuha ni Gutesa yung pangtatak. Yung stamp. Pagkatapos nakuha pa niya yung notarial register na nakatago doon. Pati yung mga numero. Makapal na libro, journal yun eh. I-assume natin na alam niya kung saan niya kukunin yung number. Siya yung naglagay, ano? Pagkatapos nakuha niya yung dry seal, at siya yung naglagay ng dry seal. Okay? O, di peki talaga, no? Kaya lang sumumpa nga siya. Humarap siya sa komite. Pagkatapos, binasa niya yung kanyang sworn statement. At pagkatapos nun, in-interpellate siya. Pinagtatanong pa po siya doon. Buong bansa ang nakikinig. Parang, ang ibig lang sabihin nun, nawala na, kay notaryo wala. Hindi. Doon na napunta eh. So, kaya yung curative effect nung nandun na yun. Kaya wag mo sasabihin na nawalan ng visa yung... Kung halimbawa, private document lang, halimbawa, deed of sale, baka sakaling maniwala ako. Hindi naman na subject sa ano yun eh. Ito merong committee eh. Ayun. Di ba? So kung pumunta doon, halimbawa, natapos po siya ng kanya pinanotaryo. Wala rin diferensya yun, Sen. Natapos siya. Walang notaryo. Sinabi nyo, pwede ba yung statement mo, ipanotaryo after na siya humarap sa pagdinig? Oo, kung kakailanganin pa. At para lamang lahat ng nagdududa masatisfy kahit hindi na kailangan. Sige, panotaryo nyo uli. Wala namang problema kung panotaryo mo. Ayun pala ang ibig sabihin noon. Well, alam mo, hahanapan na lang ng ano. Diyan mo makikita, hahanapan ng butas. Diyan po kayo magpakatalino. At ang gagawin kasi diyan, ang lahat, sasabihin nila, tingnan mo si Senator Marcoleta. Siguro siyang may kagagawan diyan eh. Ayun na nga po, lumalabas ngayon. Wala po akong kinalaman. Kasi ang binilin ko sa kanila, kung talagang buong loob mo, at talagang ikaw ay naniniwala na dapat mong ihayag yan, bukas kailangan 8:30, nandun ka na sa Senado. Kasi 9 o'clock ang umpisa, 8:30, kasi dami pang pagpasok mo, dami mong pipirma, dami mo, no? Para makapasok ka, magpakaaga ka ng konti. Ako naman, nagikipagsapalaran, kung darating, di darating. Kung hindi darating, hindi dumating. Nako. So, yun pala. So, nasagot na yung dalawang tanong. Nelson, ano? Yun doon tayo. Well, sabi naman nila, Sen, surprise ito para bagang may konting pagdududa rin po. Mismo atang chairman, sabi niya, hindi na-coordinate. Hindi na-coordinate. Wala daw courtesy. Yun hong pagharap nitong si Master Sergeant Gutesa. Wala daw kortesiya doon sa komite at maging sa chairman ng walang kortesiya. Walang kortesiya. Paano po masasabi na walang kortesiya? Di ba nagsalita ako, sabi ko, Mr. Chair, I am going to consume the remaining time that I have to make a disclosure. Sinabi ko yung pangyayari nga na tinawagan ako niya, no? At kung papayag kayo, Mr. Chair, ay iahayag ko dito yung witness na sinasabi ko. Let him testify. Tinayagan naman po niya. Diba? So tinawag ko ngayon. Nasaan ang kawalan ng courtesy? Pinagpaalam ko eh. Hindi ko na biglang nagsasalita, Mr. Chair, ito po, iupo nyo rito. Wala naman ganun. Nakikita naman po ninyo ang lahat ng nangyari. Kayo po ang higit na nakakaalam dahil napanood po ninyo pati yung paraan kung paano ko po siya inihayag.
Oho. sa gitna ng committee. Oho. Ayun. At wala naman tumutol, Sen, di ba? Oh, ito. Doon sa ano? Yan ang pag-usapan natin. Oo. Hindi, ganito yan. Kailangan po, alam ko po matatalino kayo. Kailangan lang po, mabilis po kayo sa, wag po kayong yung ibig sabihin kailangan maging mabilis kayo na ma-analyze nyo yung pangyayari. Kasi kung minsan Opo. minsan segundo lang minsan minuto lang Opo, Di ba? oo. Tingnan po ninyo, nung siya ay makapagsalita na. Opo, natapos sa kanyang- Nung matapos na yung niya, Sinabi niya. open na siya ngayon for interpellation. Napansin po ba ninyo? Walang nagtanong. Oh. Ano po ba ang ibig sabihin nun? Walang naging interesado. Hindi po. Nabigla. Sari-sari na po yun. Hindi nila inaasahan na merong ganun. Mukhang nabigla ang marami. Pangalawa, ina-analyze nila kung may palagay ko kanya credible ito. Ngayon po kasi pag ang isang testigo, alam po ninyo, mahalata ninyo na siya nagsasabi ng totoo. Kung tayo po ay nasa courtroom at tayo, alam mo, abogado kayong dalawa. Jen. Opo, oo. Abogado kayong dalawa, kayo ang Halimbawa, ikaw opo. ang prosecution. O, siya ang depensa, Si Nelson defense Oho. o criminal. Ako yung judge. Opo. Pinresent ni Nelson ngayon. Depende. Oho. Nakita mo dyan na... Kasi ma-anticipate mo, abogado ka Siyempre po, oho. Naririnig mo. Credible. Oho. Ikaw din kakabahan ka kung hindi mo alam kung itatanong mo. Kasi alam Siyempre, niya nabigla ho tayo doon, sa ganung sitwasyon. Oo. Pangalawa, di medyo kasi credible talaga. Ako sa tingin ko, kasi pinagtatanong ko rin siya. Oho. Ako gusto ko rin namang matansya na ako interesado ko sa katotohanan. Aha. Kung nagbubulaan lang ito, halimbawa, binobola lang ako, ayoko rin naman yon. Opo. Pero kayo ba yung na-test nyo? Halimbawa, itong si Gutesa, na-test nyo na ba? Baka naman, kwento-kwento mo lang yan. Tinest ko Gutesa. binabali-baligtad ko siya. Ayun. Teka muna nga ako. Oho. Nakalagay dyan sa na isang maleta. Opo. Gaano kalaki yung maleta? Pag pinatay, anong klaseng maleta kako? Yung yung Rimowa. Ba, mahal pa yung mamahalin pa yung kanyang Hindi kasi yung Rimowa, talagang matibay yun. Yes po, metal yun eh. O ilan ang laman? Ba't ko ako nasabing 48 million ang isang maleta? Oho. Meron po kasing label. Anong... Ay, hindi pala. Meron po kasing level sabi niya. Hindi kasi sa Tagalog. Opo, Anong level? Kasi ngayon pala, hindi pala label. May label kada Ano maleta. yung label kako? Post-it po kanya yung dinidikit. Okay. Okay. ano nakasulat sa post-it? Nakalagay po 48. Ba't ko 48? Ba't namong na 48? Kasi po, pagka po tatanggapin namin, nakikita pong binibilang, pera po O sige, gaano siya kalaki? Pag tinayo mo po kanya hanggang dito, tumayo ka, sabi ko pa Opo. Hindi, pinatayo ko. Talagang ganun kalaki yung Rimowa. Opo. Alam ko yung Rimowa, hanggang Yung dito malaki. po kanya. Opo. Okay, sige. Ngayon, pag binuhat mo ka ako, Gano'ng kabigat? gaano kabigat? Ano po sa tansya ko po kanya halos isang kaban na bigas. So mga 50 kilos. Opo. 48. Oo Hindi nga, ba no? sinabi ni Ramon Revilla Sr., ang isang milyon, 1 kilo. Mga 990 grams daw, sabi niyo. Opo. Halos 1 kilo. 1 kilo, oo. So kung 48 million, 48 kilos. Tama, sa isang kaban 50 nga. kilos yung isang kaban Oo nga. Halos isang kaban po. Tinetesting ko siya Oho. Hindi niya alam na tinetest ko siya. Oho. At saka, Sen, napansin ko rin, tinesting siya ni Senator Lacson Nagpakita ng picture Oo. Eto, sino? Kilala mo ba to? Ang bilis niya. Wala ngang clue Affirmative po, yan po si Paul kanya. Oo, may apelido pa Tapos, ginagano. Yan, sabi niya. Ay, Yan Mark. po si Eric. Yan po si Mark. Mark, Yan po si Texay, sabi niya. At kinonfirm ni Alcantara. Na yun nga rin. Yun doon, nakikita rin niya. Ngayon, nakita mong totoo ang sinasabi niya. Prosecution. Opo. Tatanungin mo siya. Ang pinakamahirap na pagtatanong na gagawin ng isang abogado, pag alam mong nasasabi siya ng totoo, Oho. anong itatanong ko na mauhuli ko siya? Kaya mag-iisip ka muna. Kasi kapag hindi mo alam kung anong itatanong niya, pinakamabuti na huwag mo nang tatanungin. Manahimik ka muna. Kamukha anong nangyari? Baka sakaling inuhuli siya. Sino ito kanya? Opo.
Sino ito ba yung poll na sinasabi mo? Affirmative, sir. Kanya, ang bilis. Wala akong walang tanong na pangalan. Hindi siya tinanong. Pag ni-replay mo, picture lang. Picture lang, sino yan? Ganun lang. Picture lang, walang clue. Meron namang nag-test din ng kanyang tinanong kung yung background. Kanino ka man Ay, bandang huli na yun. Nag-research muna yun. Nag-research. Mukhang meron na raw nag-text sa kanya, itanong mo si ganito, ganyan. Mukhang tama pa yung Ang sagot dami niya. nang nagte-text doon sana. Nakikita ko, ako pangiti-ngiti lang ako. Kasi ako, hindi ko talaga kilala yan. Yung tao na yan. Tinesting ko siya kung totoo. Basta takot, yung ginawa kong pag-testing sang-ayon sa akin, mukhang nagsasabi siya ng totoo. Kaya, nilabas ko siya. Kasi kung kahit na dumating siya doon, pagka yung iba-iba yung sinasabi niya, wag na lang pare, sasabihin ko. Sen, ituloy natin yung laman, yung mga sinabi nitong si Gutesa. Pero para lang po mailatag natin yung ating magiging Vox Populi sa araw na ito, meron kasi mga nagpalutang na ngayon, Sen, ng ideya. Kasi ang Kamara, tinurn over na ang mga dokumento sa Independent Commission for Infrastructure, ito pong ICI. Ang Senado po, bagamat kayo nagpatuloy itong mga nakalipas na araw, may mga higing-higing na kami narinig na para bagang may mga paunang salita na parang plano na rin itigil ito at yung mga ebidensyang nakalap ninyo, baka i-turn over na rin daw po sa ICI, Sen. Mukhang yun po. Baka magkaroon pa ng ilang pagdinig. Baka maaaring meron pang isa kasi itong nangyaring mga revelations itong huling pagdinig. Opo. Merong nagmungkahi na tawagin yung nakita nyo sa litrato. Para sa akin, tama-tama lang para lalong mabigyan ng koneksyon o mapagtibay yung sinabi nung surprise witness na sinasabi nila. Dahil binanggit nga yung pangalan ng dalawa na silang tumatanggap at nagbibilang ng pera. Opo. Ngayon, mukhang tatawagin, ipatatawag, isasabi na O kapag ka ginawa yun, makikilala uli nung yung dalawa. O ngayon, at naimungkahi ko rin, na nabanggit naman ka ako yung pangalan ni... Dating gobernador. Hindi, yung si Congressman Toby Chanco, binanggit na yung... anong pangalan? Saldico. Opo. Si... Gobernador Chavit Singson. Yusek Bernardo, binanggit niya si Saldico. Opo. Yung dalawang congressman di umano ay binanggit doon sa sworn statement ng Diskaya, binanggit si Saldico at si Speaker. Bakit yung kumpanya, yung construction company founded by Saldico, hindi man lang. Yung bakit yun hindi man lang, hindi man lang yung pinagtatatanong, palagi nyo lang tinatanong yung Diskaya at saka yung Sims. Opo. At saka yung Wawaw. Wawaw. Siya yung pinakamaraming nakuha, yung SunWest. At tapos sabi ko, merong disclosure ka ako si Governor Chavit Singson. Hindi nyo ba iimbitahan? O, maring imbitahan, sabi. Pero hindi sila nagbigay ng susunod na... hindi sila nagbigay ng indikasyon na tatawag ng at kung kailan. Kaya hintayin natin. Ang sabi lang po doon sa huli, magpapatawag pa ng investigasyon, pero kung kailan, wala Walang sinabi, definite. Okay lang yun. Pangkaraniwan naman, i-announce din naman kung meron pa. So, hintayin natin. Sige po. Tuloy natin ang puntos na yan, Sen. Pero ilatag natin ang atin magiging Vox Populi para meron tayong pagsalu-saluhang issue. Ang tanong, dapat bang itigil na rin ng Senado at ipaubaya na lamang sa ICI ang investigasyon sa mga anomalya sa flood control projects? Ayun. Kung ang sagot nyo po ay opo, tigil na rin yan, letter A. Kung ang sagot nyo naman po ay, wag muna. Nag-iinit pa, madami pa B, wag muna. Hindi pa iniimbitahan si ganito, si ganito.